Magandang araw mga kabayan, kamusta po ulit tayong lahat dyan? Ito ulit si Tom ang Bulakenyo at nagbabalik para sagutin ang inyong mga katanungan. Siyempre po, katulad ng dati, habang ako ay nagmamaneho, sasagutin ko ang inyong mga katanungan. At just in case po na bago pa lang po kayo, first time nyong napunta dito sa aking channel, ay huwag pong kalilimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po ang bell button para po updated kayo sa mga latest videos ko. At siyempre po, salamat din po sa aking mga subscriber at member ng aking channel. At mamaya po may nagpapa-shoutout. So, simulan na po natin. Ayan, so unahin natin ang nagpapa-shoutout. Sabi ni Henry Kiza 5418. Kabayan, paki-shoutout naman. Ren Kiza ng Gonzalo Puyat, Quiapo, Manila. Ayan. Shoutout sa iyo dyan, kabayan. At maraming salamat sa pagtangkilik ng aking channel. Salamat sa panonood ng aking mga videos. At ngayon ay hindi lang isa ang sasagutin nating katanungan. Dalawa to dahil medyo mahaba ang paglalakbay natin, traffic ngayon. So, unahin natin ang unang tanong. Ipinadala ni Kenneth Bunganay. Ang sabi niya, Sir, tanong ko lang po, ano rank nyo ngayon? At magkano po ba ang sahod nyo? Thanks po sa pagsagot. Ayan. Kabayan, yung unang tanong mo, kung ano ang ranggo ko, pagpasensyahan mo na kabayan dahil medyo confidential ang iyong katanungan. Honestly, dito sa YouTube, hindi ko pa alam ang procedure kung pwede kong sabihin ang aking ranggo for security reason at sa mga teknikalidad. So sana'y naiintindihan mo kabayan. Dahil sa akin naman, ang pagbibideo ko ay hindi naman para sabihin kung ano ang ranggo ko, ipaalam kung ano ang ranggo ko. Although nakikita ko sa mga video sa yung ibang mga nagbibideo sa Pilipinas, yung sila Colonel Kabunski, Ranger Kabunski channel, yun, it's very obvious na Colonel siya sa Army. Pero ako, hindi ko sigurado or hindi ko alam kung pwede kong sabihin ang aking ranggo. Kaya pagpatawad mo kabayan at hindi ko masasabi. At tungkol naman doon sa sahod ko naman, palagay ko kabayan na hindi ko rin pwedeng sabihin. Alam nyo, dito sa Canada, kapag ka ang pinag-uusapan ay sahod, ay napaka-confidential din nun. Ang masasabi ko lang sa iyo ay hindi per hour ang sahod namin. Ang sahod namin ay taunan or let's say ang sahod mo sa isang taon ganito, tapos i-divide yun by 12, tapos ganito ang sahod mo every month, tapos ganito ang sahod mo every 15 days. So every 15 days, yun ang sahod namin. Parang dyan din sa Pilipinas yung sinasabi, oh, kinsenas katapusan.
So, ganun din sa amin, kabayan. Tuwing 15, sumasahod kami. Tapos tuwing katapusan, sumasahod kami. Iyon lang ang maibibigay kong impormasyon, kabayan. But with regard sa figure, kung how much, ay hindi ko masasabi, kabayan. At hindi nga kami per ora, pero meron kaming mga additional din na kasama dun sa sahod, yung mga ibang benefits. At depende din sa lugar kung nasaan ka naka-assign, bali iyon ang iyong matatanggap. So hindi lang yung basic pay mo, meron kang ibang mga karagdagang sahod din. At so sana naintindihan mo, kabayan, ang kasagutan sa aking kasagutan sa iyong tanong tungkol doon sa kung magkano ang sahod ko at kung ano ang ranggo ko. At may mga nag-private message din sa akin, tinatanong ako kung ano ang ranggo at kung ano ang magkano ang sahod ko, ay hindi ko na sila sinabihan or sinagot kung magkano talaga at kung ano nga ang ranggo ko, dahil sabi ko nga, masasabi ko na dito ay confidential yon. Wala pa ako dito sa Canada na nakikita na, lalo na sa army, nagtitingin ako kung sinabi yung kanilang sahod. Although nandiyan naman yon sa Google, makikita nyo. Ang hindi nyo lang makikita doon ay kung ano yung mga karagdagang amount doon sa basic pay. So, isinod natin yung isang katanungan naman. Ang sabi niya, Sir, share nyo naman ang hardest experience nyo during your application or training in the Canadian Armed Forces. Hindi po ba mahirap makipagsabayan sa iba dahil second language lang natin ang English? Sana mapansin po, sir. Maraming salamat. Tama ka doon, kabayan. Second language lang natin ang English. Tapos dito pa sa kinilalagyan ko, nung mag-training ako, friends ang pangkaraniwan ng instructor at yung mga kasama ko. Bago pala doon, sabihin mo natin siyempre sa application. Kung napanood mo yung aking mga ibang video, nakasulat doon na or na sinabi ko doon sa video ko na yung mga karanasan ko, nasasabihin ko na yung mga dinanas na hirap. Isa na nga doon yung paghihintay ng aking background check, na umabot ng halos 2 taon na mahigit. At iyon ang isa yun sa mga masasabi kong mahirap na pinagdaanan ko. At tungkol naman doon sa training, nasabi mo na second language natin ang English. Yun na nga, second language, tapos meron pang friends. Bukod doon, hindi lang language barrier. Siyempre, medyo may edad na rin ako nung pumasok. Isang ring problema yon. Siyempre, sa pagtakbo mo na sa araw-araw, yung mga kasama mo tatakbo, mga late 20 sila. Tapos ako, tigwang na, matanda na. So, siyempre, kailangan ko makipagsabayan. Pero dahil desidido ako, siyempre, nagagawa naman natin. Tsaka sundalo naman tayo dyan dati sa Pilipinas, walang problema yon. Tsaka mini-maintain ko naman ang exercise ko.
Pero siyempre, mas mabibilis pa rin talaga yung mga kabataan at saka yung with regards doon sa language nga, siyempre medyo maninibago ka unang-una sa program of instruction, sa drills and ceremonies. Diyan sa Pilipinas, ang drills and ceremonies natin ay sinusunod natin ang American drills and ceremonies. Dito sa Canada, merong sariling standard ang Canadian Armed Forces. So, hindi ko alam kung nakita nyo na let's say yung about face, yung harap sa likod, iba ang execution sa American drills and ceremonies na sinusunod dyan sa Pilipinas. Iba din ang about face ng standard ng Canadian Armed Forces. Iba ang may malaki ang pagkakaiba. So, sa akin noon, at the beginning, siyempre, medyo nalilito ako. Dahil, siyempre, dyan sa Pilipinas, 10 taong mahigit kong iyon ang ginagawa. Tapos, pagdating dito, iba ang about face. Tapos, iba pa ang command din sa friends. At, siyempre, kailangan mabilis ka. Pag pick up mo ng instruction, tapos, kapag ka hindi mo nadinig, lalo't friends yung sinabi na command, magugulat ka na lang, nag-move ka na pala, tapos nag-move na sila, tapos ikaw hindi ka pa nag-move. So, isa yun sa mga naranasan kong hirap. At nung mag-training din ako, nung BMQ or yung tinatawag na Basic Military Qualification, nung mag-training ako ay during winter. So, siyempre, dyan sa Pilipinas, sa mga training kong dinanas ay pangkaraniwan. Siyempre, takbo dito, takbo doon, mainit, okay lang. Dito, tumatakbo ka, malamig naman, may snow. So, hindi mo alam kung ano ang isusuot mo. Magsusuot ka na ng makapal dahil tatakbo ka, mga 5 minuto lang, pagpapawisan ka na, so ma-frozen ka naman. So, kailangan tantyahin mo rin. Sigurado naman, malayo ang tatakbuhin nyo. Pero siyempre, hindi mo alam kung lalo't first time mo at saka wala kang karanasan, siyempre parang hindi mo rin alam kung ano ba talaga ang dapat mong gawin. Lalo't nagbabalik lagi sa isip mo kung ano yung training na ginawa mo sa Pilipinas tapos nandito ka ngayon sa Canada. Parang medyo komplikado. Lalo na nung inisyuhan kami na ng rifle nung C7, parang dyan sa Pilipinas, iyan ang tinuturing mong pangalawang asawa. Kahit saan ka magpunta ka sa CR, dala mo. Samantalang dito, pag sa CR, hindi mo dapat dalhin dahil doon kayo maliligo, may hot water, magkakaroon ng humidity. Ganon din sa field, hindi mo pwedeng dalhin ang rifle mo sa loob ng tent. So, yung mga ganong bagay pa. So, parang habang nagte-training ka, bawat gawin mo, kailangan na isipin mo muna ng kung ilang beses dahil baka magkamali ka. Tapos, siyempre, lalo ako, lahat ng mga training na ginawa ko, puro ako ang matanda. So, ang tawag nila sa akin, grandpa. So,
siyempre iniingatan ko rin na may masabi sa akin. Kaya ayun, yun mga kabayan ang mga naranasan ko na hirap at sinasabi ko lang, iyon yung mga pangkaraniwang naranasan ko. Halos araw-araw, siyempre iba. Pagka winter nga, siyempre tatakbo kayo sa labas. Siyempre, dapat meron ka ding magandang running shoes. Dahil kung hindi, madali kang ma-injured. Dahil lalo kung tumatakbo kayo sa bundok, pababa, pagka hindi maganda ang sapatos mo, madulas ka. Yun ba mga ganong simpleng bagay. Tapos, siyempre dapat alam mo rin kung paano pangalagaan ang sarili mo dahil kung pawis na pawis ka, paano ba? Dapat ba tumatakbo ka, nakabonnet ka, o may sombrero ka, o may tali ang ulo mo para hindi ka malamigan, samantalang pawis na pawis ka. Yung mga ganong bagay. Kaya maganda itong tanong na ito. Siguro kahit isang araw, puro ito ang video ko, baka puro ganito ang gawin ko na lang. Dahil sa dami ng mga experience ko na naranasan. Maganda, hindi maganda, at siyempre maganda rin yung may mga ganong experience dahil mas lalo kang tatatag at magiging magaling na sundalo kapag ka may mga ganong experience. So hanggang dito na lang muna mga kabayan ang aking pagsagot sa inyong katanungan at sa susunod na lang uli. Ngayon napansin ko marami nagpapadala ngayon ng mga tanong. Siyempre ang gagawin ko ngayon bawat pagmamaneho ko habang ako ay may pupuntahan nandito sa labas, ay sasamantaling kong sagutin ang inyong mga katanungan. Sige, salamat mga kabayan. Ingat tayo lagi.